Baka kailangan mong marinig ito ngayon. Hindi lahat ng delay sa buhay mo ay failure. Minsan kapag nakikita natin ang ibang tao na nauna sa atin, may trabaho na sila, may negosyo na sila, may bahay na sila, may sasakyan na sila, may magandang buhay na sila, napapaisip tayo, bakit ako? Wala pa rito. At kapag narinig mo pa mula sa ibang tao, dapat kasi nagsikap ka, dapat ganitong ginawa mo. Kung ako sa'yo, mas lalo kang nape-pressure. Pero sandali, sigurado ka bang pareho kayo ng assignment ng Diyos? Sigurado ka bang pareho kayo ng timeline? Sigurado ka bang ang sukatan ng progress mo ay ang progress ng ibang tao? Hindi. May kanya-kanya tayong journey. May kanya-kanya tayong responsibility. May kanya-kanya tayong season. At may mga pagkakataon na ang Diyos mismo ang nagtuturo sa atin na hindi mo kailangan tumakbo sa bilis ng ibang tao. Pero partner, kailangan natin maging honest. Ang pag-iintay sa Diyos ay hindi excuse para maging tamad. Ang faith ay hindi dahilan para tumigil sa responsibility. Kung may dapat kang gawin, gawin mo. Kung may opportunity, pag-isipan mo. Kung may trabaho na kailangan mong hanapin, hanapin mo. Kung may responsibility ka sa pamilya, panindigan mo. Pero habang ginagawa mo ang iyong bahagi, huwag mong piliting kontrolin ang resulta ng tanging Diyos ang may hawak. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 reminds us to trust in the Lord and acknowledge Him in our ways. Kaya kung mabagal ang buhay mo ngayon, huwag agad sabihin, wala akong mararating. Baka hindi pa tapos ang kwento. Kung may taong hindi nagkakaintindi sa season mo, huwag mong kailangan ipaliwanag ang buong buhay mo sa lahat. Gawin mo ang dapat mong gawin. Manalangin, magtrabaho, maging responsable, at magtiwala sa Diyos. Dahil hindi mo kailangan patunayan sa lahat na tama ang ginagawa mo. Ang mahalaga, alam mong sinusunod mo ang Diyos. Hindi pa tapos ang kwento mo.